Yung $100 mo, gawin natin 500. Maikwento ko lang, nung traders fair, may lumapit sa akin. Lapitan ako. Hindi siya nanonood sa atin. First time niya na nakita tayo na nag-talk. Nakinig siya, na-hook siya dun sa talk natin. Kasi sabi niya, tito, nagustuhan ko yung talk mo kasi real talk eh. Talagang sinabi mo na, eto dapat lang yung lot size na matatalo ka dito. Kasi dun sa kabila, dalawa kasi yung show, dalawa yung stage. Dun sa kabila kasi, yung $100 mo, gawin natin 500. Ganun daw yung usapan dun sa kabila. Sabi niya, dito sa'yo, hindi, talagang sinabi mo, pwede, matatalo ka sa umpisa, di ba? Kabila daw kasi, 100 mo, 500, gawin natin. Pang-hook kasi yun, di ba? Kung gusto ko lang kayo ma-hook lahat, manood kayo lahat sa akin, edi magpaki, di ba? Piso mo, gawin natin 1,000. Pero hindi siya sustainable. Eventually, matatalo yung mga tao at masasayang yung opportunity. Nandito na po kayo eh. Kayo nakikinig ngayon. Kayo po nakikinig ngayon, nandito na kayo eh. Pero pag mali yung expectation mo sa market, madi-disappoint ka, and then eventually, you're gonna lose money and leave the market total. Wala na, sasayang na yung opportunity. Kung bata ka pa, when you're in your 30s, when you're in your 20s, na-disappoint ka, hindi ka na bumalik, di ba? Pero kung tama yung expectation mo sa market, alam mo na, ito, kailangan mong i-develop yung skill mo bago ka kumita ng pera. It will take time to develop a skill. Kung naiintindihan mo yun, hindi ka na di-disappoint doon sa mga results ng kada trade mo, di ba? Bagkus, iniisip mo, kada failure, kada cut loss, kada liquidation na nakukuha mo are your stepping stone, are your building blocks towards a career, a business na pwedeng long term, pwedeng lifetime. Kasi tama yung expectation mo eh. So lahat ng nangyayari sa iyo ngayon sa market, alam mo, lahat yan, pagsubok lang to, kakayanin ko to. Pero kung ang expectation mo kasi sa market, 100 mo, gawin nating 500, tapos hindi pala yun. Bakit nawala yung 100 ko? Ayoko na.